창이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임! 게임 스타트! Magandang araw! Ito ang Balitang Ina! Ina mo rin! Ang process control chart ay isang statistical na kasangkapan na ginagamit upang subaybayan at kontrolin ang proseso. Mahalaga ito upang matukoy ang mga pagkakaiba-iba sa operasyon, kung ito ba ay normal o nangangailangan ng agarang aksyon. Layunin ng process control chart ay subaybayan ang performance ng proseso ng paglipas ng panahon, matukoy ang mga trends, pagbabago at hindi inaasahang variantes, paghiwalayin ang common cause sa special variations, at makatulong sa mas epektibong pagpapasya gamit ang data. Analyzing a process. Sa pagsusuri ng proseso ay kailangan maunawaan kung paano nagbabago ang input para maging output sa isang efficient na paraan. Mga hakbang sa pagsusuri ng proseso. Una, tukuyin ang hangganan ng proseso. Alamin kung saan ito nagsimula at nagtatapos. Pangalawa, collect tayo ng datos. Sukatin ang mga mahalagang datos tulad ng cycle time, defect rate, and throughput. Pangatlo, gumamit ng process flow diagram. Ipakita ang daloy ng proseso gamit ang flow chart. Pang-apat, kilalanin ang mga bottlenecks. Hanapin ang mga nakaantala at efficient. Pang-lima, ipahayag ang pagbabago. Gumamit ng Lean o Six Sigma upang mapagbuti ang proseso. Susunod ang process flowchart. Ang process flowchart ay isang graphical representation ng isang proseso. Nakakatulong ito sa pagpapadali ng pag-unawa at pag-standardize ng workflow. May apat na pangunahing elemento ang flowcharts. Ito ang start, end, symbols. Ito ay nagsasaad ng simula at pagtatapos ng proseso. Pangalawa, process steps. Ito, pinapakita ang mga hakbang na kailangan gawin. Pangatlo, decisions points. Dito, may mga sangay ng desisyon batay sa yes or no criteria. Pang-apat, arrows. Dito, pinapakita ang direksyon ng proseso. May benepisyo rin ang process flowcharts. Ito ay pinapadali ang pagsusuri at pagpapabuti ng proseso. Tumutulong sa pagtutukoy ng mga hindi kinakailangang hakbang. At panghuli, ito ay nagsisilbing gabay sa standardization at automation. Next is process decisions. Sa operation management ay kailangan pagdesisyonan kung paano tatakbo ang isang proseso upang makuha ang pinakamainam na resulta. Ang mga halimbawa ng process decision ay: una, buy or make decisions. Pipiliin ba ng kumpanya na gumawa o bumili ng produkto mula sa third party? Pangalawa, level of mechanization. Manual, semi-automated, or fully automated ba ang proseso? Pangatlo, process choice. Dapat ba itong job production, batch production, mass production, o continuous flow production? Ang buyer make decision ay isang strategy sa pagpili na kung saan pipili ang isang kumpanya kung gagawa ba sila ng isang produkto o bibili ng ibang produkto mula sa ibang kumpanya. Mga dahilan para sa pagbili. Una, mas mababang gastos sa produksyon. Pangalawa, mas mabilis sa produksyon. At pangatlo, mas kaunting pangangailangan sa manpower. At ang tatlong mga dahilan naman para sa paggawa ay: una, mas malaking kontrol sa kalidad. Pangalawa, mas madali i-customize sa mga produkto. At pangatlo, mas mataas ang seguridad sa supply chain. Sunod naman ay level of mechanization. Ang antas ng mekanisasyon ay tumutukoy sa lawak ng paggamit ng makina sa isang proseso. May tatlong antas ng mekanisasyon. Una, manual production. Ito ay purong mano-mano ang paggawa. Pangalawa,
Semi-automated, pinagsama-sama ang tao at makina sa proseso. Pangatlo, fully automated, ganap ng ginagamitan ng makina para sa mas mataas na efficiency. Process choice, ang tamang pagpili ng proseso ay depende sa uri at dami ng produkto na kailangang gawin. Mga uri ng proseso. Job production, para sa kaiba at customized na produkto tulad ng aircraft manufacturing. Batch production, ginagawa sa maliliit na mga grupo. For example, mga damit. Pangatlo, mass production, maramihang paggawa ng parehong produkto. Halimbawa, sasakyan, maraming sasakyan sa kalsada, pare-pareho yun. Huli is yung continuous production, walang tigil na operasyon tulad ng chemical or langis or mga gasolina. Characteristic of production system. Ang isang production system ay may iba't ibang katangian depende sa istruktura nito. Mga uri ng production system. Unang-una, job production. Ito ay may mataas na customization ngunit mababa ang volume. Ikalawa, batch production. May tiyak na dami sa bawat produksyon. Ikatlo, mass production. Ito naman yung malalaking bilang ng produkto sa mas mababang halaga. Ikaapat, continuous production. Ito naman yung tumatakbo ng walang putol para sa mataas na demand. Service processes. Ang serbisyo ay may natatanging katangian kumpara sa manufacturing dahil sa mas mataas na pagkakalamuha sa mga customer. May apat na mga pangunahing katangian ang service processes. Una, ang customer involvement. Mas mataas ang interaksyon sa mga customer. Pangalawa, customization. Depende ito sa pangangailangan ng kliyente. Pangatlo, time sensitivity. Mahalaga ang tamang oras sa paghahatid o pagpo-provide ng service para sa mga customer. At panghuli ay ang intangibility. Hindi actual na product ang pinapakita o binibigay sa mga customer, kundi karanasan. Sa paggawa ng isang process design, kailangan tiyakin na ito ay effective, scalable, at adaptable. Narito ang ilang prinsipyo ng processing design. Una, ang efficiency. Binabawasan ng mga basura at inaangkop sa mga mapagkukunan. Pangalawa, scalability. Dito naman nakahanda ang pagpapalawak ng isang operasyon. Pangatlo, dito ang paggamit ng AI, automation at digital tools. Huli na, pang-apat ay ang standardization versus customization. Dito, balancing pamamahala ng pare-parehong kalidad at flexibility. Next is, gumalaw. Process. Sa pag-usuri ng proseso. Pang maging output. Sabay sa pasyente. Kung paano Ang process flowcharts ay isang graphical representation at pag-standardize. Ang daming standardized na work flow. Ginalaw mo yung